Ang Araw sa Horse Show, isang kwento ng pagkakaunawaan sa likod ng katahimikan. Sa isang tahimik na hapon ng linggo, ang lokal na horse show ay tila isang ordinaryong pagtitipon lamang para sa mga pamilya. Ang mga bata ay tumatakbo sa damuhan, ang mga magulang ay may dalang may init na inumin, at ang hangin ay puno ng halakhakan at pag-asa. Sa gitna ng ganitong payapang eksena, dumating si Princess Charlotte kasama ang kanyang pamilya, hindi bilang isang simbolo ng monarkiya, kundi bilang isang batang nagnanais lamang mag-enjoy sa isang simpleng araw sa labas. Walang korona, walang seremonya, at walang mabigat na tungkulin sa araw na yon. Tanging mga riding boots na bahagyang natatabunan ng putik, isang simpleng juice box sa kamay, at ang natural na sigla ng isang batang mahilig sa kabayo. Para sa mga nakakita, ito ay isang sandaling tila hiniram mula sa normal na buhay. Isang sandali kung saan ang pagiging royal ay pansamantalang isinantabi. Ngunit gaya ng madalas sa mga kwento ng mga taong lumalaki sa ilalim ng mata ng publiko, kahit ang pinakamaliit na kilos ay napapansin. Sa tabi ng ring kung saan nagaganap ang kompetisyon ng mga kabayo, naroon din si Lola Parker, isang batang kasing edad ni Charlotte at apo, sa kabilang bahagi ng pamilya. Bagamat madalas silang nakikita sa iisang frame sa mga pampamilyang pagtitipon, hindi sila kailanman tunay na naging malapit. May natural na distansya sa pagitan nila, isang puwang na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Si Charlotte ay lumaking sanay sa mga mata ng publiko, sa mga ngiti na kailangang panatilihin at sa mga inaasahang kilos na naayon sa kanyang posisyon. Si Lola naman ay mas malaya sa pananaw ng iba, bagamat madalas ding nadadala sa mundo ng pamilya kung saan ang tradisyon at inaasahan ay laging naroon. Sa araw na yon, nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong. Inalok ni Charlotte ang kanyang juice box, isang maliit na kilos ng kabutihang loob na karaniwan sa mga batang natutong magbahagi. Tinanggap ito ni Lola ng walang pag-aalinlangan at sa sandaling iyon, tila ba walang anumang tensyon sa pagitan nila. Pero huwag mong ubusin ha, kakailanganin ko pa mamaya, sabi ni Charlotte ng may mahinahong tinig. Hindi utos, kundi paalala lamang ng isang batang marunong ding magplano para sa sarili niyang maliit na kasiyahan sa araw na yon. Ngunit nang bumalik ang tingin ni Charlotte sa kanyang paligid, napansin niyang wala na ang laman ng kanyang inumin. Ang simpleng sitwasyon ay agad na naging sandali ng pagtataka. Naubos mo na ba? Tanong niya, baka sa boses ang hindi paniniwala. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Si Lola, sa halip na magpaliwanag, ay nagkibit balikat lamang. Oo, sagot niya na tila walang bigat. Sa isang ordinaryong sitwasyon, marahil ay mauuwi lamang ito sa simpleng tampuhan ng mga bata. Ngunit sa paligid nila, sa gitna ng mga taong may kani-kaniyang obserbasyon at haka-haka, ang maliit na pangyayaring iyon ay nagsimulang lumaki sa mata ng iba. Ang mga bulong ay unti-unting kumalat at ang simpleng hindi pagkakaunawaan ay nagkaroon ng mas malalim na interpretasyon. Bakit mo ginawa iyon? Tanong muli ni Charlotte, mas mahinahon kaysa galit ngunit may halong pagkalito. Sa sandaling iyon, tila ba hindi niya maunawaan kung bakit hindi sinunod ang simpleng pakiusap. Hindi agad sumagot si Lola. Sa halip, tumingin siya sa paligid, saka kay Charlotte, bago niya sinabi ang mga salitang naging sanhi ng pagkaputol ng magaan na atmosfera sa pagitan nila. Para kang laging nasa posisyon na mag-utos. Para bang ikaw na ang reyna, sabi niya. May halong init at bigat ng damdaming hindi malinaw kung saan nagmumula. Ngunit sa isang iglap, ang mundo niyang payapa ay tila nabalot ng malamig na hangin. Charlotte's eyes widened in shock. What do you mean? Ang tanong niya, halos hindi makapaniwala sa narinig. Ang sumagot ay si Lola, na nakatayo lamang sa tabi. Kalmado ang tinig, ngunit mabigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi siya ang reyna. Malamig nitong sabi, ang lola ko ang reyna. Ang nanay mo, nagpapanggap lang. Alam ng lahat yan. Parang biglang tumigil ang oras para kay Charlotte. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak
sa hawak niyang juice box, ngunit tila wala siyang lakas na gumalaw. Hindi pa doon nagtapos ang mga salita. At ikaw, dagdag pa ni Lola, ang boses ay nananatiling mababa, ngunit matalim. Hindi ka espesyal. Isang araw, ipapakasal ka lang din sa kung sino. Iyon lang ang magiging buhay mo. Asawa lang ng iba. Walang sigawan, walang eksenang dramatiko. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tahimik na tumagos sa hangin. Hindi ito biro. Hindi ito simpleng panunukso. Para itong isang hatol na matagal nang inihanda at ngayon lang binitiwan. Hindi umiyak agad si Charlotte. Nanatili siyang nakatayo. Tila hindi alam kung saan liliko. Ngunit ilang sandali lang, bumigay ang kanyang mga mata. Tahimik na tumulo ang luha habang mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Kate at hindi binitawan. Sa sandaling iyon, si Kate ay lumuhod. Niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Hindi siya nagtanong. Hindi niya kinailangan. Ang yakap niya ay sapat upang sabihing naiintindihan niya ang lahat kahit walang salita. Sa paligid, napansin ng ilan ang biglaang pagbabago sa atmosfera. Ang masayang ingay ay unti-unting humina. Ang dating magaan na paligid ay napalitan ng bigat na hindi maipaliwanag. Ilang metro lamang ang layo, napansin ni William ang nangyari. Mula sa pakikipag-usap sa kanyang ama, si King Charles bigla siyang tumigil. Wala nang manangiti. Wala nang usapan. Lumapit siya sa kanyang anak nang walang sinasabi. Isang tanong lang ang kanyang binitiwan sa mga nakapaligid. At pagkatapos marinig ang sagot, tumango siya ng mabigat. Tiningnan niya si Charlotte. Pagkatapos ang ibang matatanda sa paligid, kinuha niya ang kamay ng bata at tahimik silang umalis. Walang pahayag, walang eksena. Ngunit sapat na ang katahimikan upang ipaalam na may nagbago. Sa mga sumunod na araw, ramdam pa rin ang bigat ng nangyari. Ang mga tao ay tila mas maingat, mas tahimik, mas nag-iingat sa bawat tingin at salita. Para bang may isang hindi nakikitang hangganan na biglang iginuhit sa pagitan ng pribado at publiko. Ngunit isang linggo lamang ang lumipas, isang bagay ang ginawa ni William na ikinagulat ng marami. Isang simpleng mensahe sa social media ang kanyang inilabas. Walang pangalan, walang paliwanag, ngunit malinaw ang mensahe. Ang pamilya ko ang uunahin ko palagi. Sino mang magtangkang sakta ng anak ko at manatili sa aming buhay ay nagkakamali. Walang logo ng palasyo, walang formalidad. Isang ama lamang na nagsasalita mula sa damdamin, agad itong pinag-usapan ng publiko. May mga sumang-ayon, may mga nagtaka, at may ilan ding hindi natuwa sa pagiging prangka nito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na ito ang dating tahimik na paraan ng pagharap sa mga issue. Habang lumalalim ang usapin, muling nabuksan ang mga lumang issue ng pamilya. Mga tsismis, mga maling akusasyon, at mga intriga na matagal nang umiikot sa kanila. Si Kate ang madalas na puntirya. Minsan sinasabing masyadong perpekto, minsan naman ay malamig. At kung minsan ay sobra raw sa pag-iingat sa kanyang mga anak. May mga litrato ring lumabas noon na hindi niya alam na kinunan, mga sandaling pribado na biglang naging laman ng mga balita. Para sa kanya, hindi iyon tungkol sa katanyagan, kundi sa hangganan ng respeto. Sa paglipas ng panahon, pati ang pagiging ina niya ay kinuwestiyon. Masyado raw istrikto, masyadong pribado, masyadong maingat. Para bang ang pagprotekta sa sariling anak ay naging isang bagay na kailangan pang ipaliwanag. At ngayon, ang pinakabatang miyembro ng pamilya ang direktang nakaranas ng bigat ng mga salita ng ibang tao. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si William. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang opisina. Iniisip ang nangyari. Hindi galit ang nangingibabaw, kundi isang mabigat na determinasyon. Walang sigawan, walang dramatikong pagpupulong. Ang desisyon ay matagal nang nabuo sa pagitan ng mga ulat, tahimik na pag-uusap, at mga pangyayaring hindi na kayang baliwalain. Ang pangalan ni Lola Parker ay hindi na kailangang ulitin pa sa mahabang talakayan. Sa iisang pahayag ng isang gwardiya, wala pa pong ginagawa,
Doon nagsimula ang pagtatapos ng lahat ng dating exception. Hindi na siya muling makakapasok sa mga pribadong pagtitipon ng maharlikang pamilya. Ang mga imbitasyon na dati ay tahimik na ipinapadaan ay biglang nawala. Parang hindi kailanman umiiral. Walang formal na anunsyo, ngunit ang katahimikan mismo ang naging pinakamalinaw na mensahe. Sa Windsor, napansin ng mga tagamasid ang kawalan niya sa isang garden event ng pamilya. Ilang araw matapos iyon, sa isang charity appearance, hindi rin siya nakita sa tabi ni Queen Camilla. Ang mga mata ng media ay mabilis makapansin sa mga puwang, at ang puwang na yon ay mabilis na puno ng mga tanong. Hindi ito itinuturing na simpleng issue ng asal o maliit na insidente sa isang horse show. Para kay William, ito ay naging simbolo ng mas malalim na problema. Ang paniniwalang ang pagiging malapit sa trono ay lisensya na upang makapanakit ng walang kapalit. Isang ideya na matagal nang pinapayagan ng katahimikan ng institusyon. Sa palasyo, natiling tahimik si King Charles III. Ngunit sa katahimikang iyon, malinaw ang bigat ng pagpayag. It's been handled. Ang kanyang maikling tugon nang lapitan siya ni Camilla. Walang paliwanag, walang dagdag na emosyon. Para sa kanya, ang desisyon ay tapos na. Para kay Camilla, parang may pumutol sa matagal niyang piniling katahimikan. Ang bawat taon ng pag-a-adjust sa mata ng publiko, ang bawat ngiti sa harap ng kamera, ang bawat pagtanggap sa malamig na opinyon ng mundo. Lahat iyon ay biglang tila walang halaga sa isang iglap ng kapangyarihang hindi niya ganap na kontrolado. Ngunit ang tunay na sugat ay hindi lamang tungkol kay Lola Parker. Ito ay tungkol sa mas malalim na sugat ng institusyon, ang tensyon sa pagitan ng dugo, tungkulin at proteksyon. Sa loob ng pamilya, ang tanong ay hindi kung tama o mali ang ginawa, kundi kung hanggang saan kayang tiisin ang pagkakasala bago ito maging hindi na kayang palampasin. Habang lumalakas ang bulong-bulungan sa labas, si Princess Charlotte ay nanatiling tahimik na sentro ng lahat ng ingay. Hindi siya nagsalita, ngunit sa mata ng publiko, siya ang dahilan kung bakit gumalaw ang lahat. Isang batang hindi pa handang maging simbolo, ngunit itinulak sa gitna ng debate ng mundo. Sa social media, hati ang opinyon. May mga pumuri sa tapang ni William. Sinasabing ito ang unang pagkakataon na may malinaw na hangganan sa loob ng pamilya. Ngunit mayroon ding nagsabing ito ay labis, na ang isang sandali ng hindi pagkakaunawaan ay hindi dapat humantong sa ganap na pagputol ng koneksyon. Sa gitna ng kwento ay ang usapin ng impluwensya at pagkilala sa loob ng pamilya. May mga bulong-bulungan ng hindi pagkakaunawaan, lalo na sa pagitan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya at ng mga bagong henerasyon. Sa mata ng ilan, ang ilang desisyon ay tila nagdulot ng pagkakahati-hati, hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi pati sa pananaw ng publiko. Ang isa sa pinakamalaking sentro ng usapan ay ang papel ng mga babae sa loob ng maharlikang institusyon. May mga nagsasabing ang mga kilos ng isa ay masyadong maingat, masyadong perpekto sa harap ng kamera, isang imahe ng katahimikan na para sa iba ay tila may mas malalim na kahulugan. Sa kabilang banda, may mga nararamdaman ding pagkadismaya at pagkabigo mula sa panig ng iba pang miyembro ng pamilya, na naniniwalang may mga pagkakataong hindi sila nabigyan ng sapat na puwang o pag-unawa. Sa loob ng palasyo, ang mga pribadong pag-uusap ay naging mas madalas at mas mabigat. Ang mga pulong ay hindi na lamang tungkol sa tungkulin at protocol, kundi pati na rin sa emosyonal na bigat ng mga desisyong nakakaapekto sa reputasyon ng buong pamilya. Ang katahimikan ng hari sa mga isyong ito ay lalong nagbigay ng puwang para sa haka-haka, habang ang iba naman ay patuloy na sinusubukang panatilihin ang balanse sa gitna ng lumalaking tensyon. Sa panig ng publiko, mabilis na kumalat ang mga larawan at kwento. Isang simpleng eksena ng pagbisita sa isang ospital ng mga bata ay naging simbolo ng pananahimik at dignidad para sa ilan. Isang paalala na sa kabila ng ingay ng mga issue, may mga taong pinipiling tumulong na lamang sa halip na magsalita.
Ngunit sa parehong pagkakataon, ang katahimikang ito ay binigyan din ng iba't ibang interpretasyon ng mga nagmamasid na lalong nagpasiklab ng diskusyon sa social media at sa mga pahayagan. Habang lumalalim ang sitwasyon, ang papel ng media ay naging mas makapangyarihan. Ang mga artikulo ay unti-unting nagbigay ng iba't ibang bersyon ng iisang kwento. May mga pabor, may kritikal, at may mga sinusubukang manatiling neutral. Sa ganitong kapaligiran, ang katotohanan ay lalong naging mahirap tukuyin at ang emosyon ng publiko ay madaling naapektuhan ng bawat bagong balita. Sa loob ng pamilya, ang isang miyembro ay piniling manatiling tahimik. Umaasang ang katahimikan ay magpapalipas sa kontrobersiya. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging malinaw na ang hindi pagsagot ay hindi palaging nagdudulot ng katahimikan sa labas. Sa halip, nagiging puwang ito para sa mas maraming interpretasyon at haka-haka. Samantala, ang isa pang bahagi ng pamilya ay mas naging aktibo sa pakikipag-ugnayan sa mga tagapayo at mga opisyal. Sinusubukang itama ang nararamdaman nilang hindi patas na kalagayan. Ngunit kahit ang mga pribadong hakbang na ito ay unti-unting nakarating sa publiko na lalong nagpalala ng sitwasyon. Sa pagdaan ng mga linggo, ang tensyon ay umabot sa puntong hindi na ito maitatago sa likod ng mga formal na ngiti at opisyal na pahayag. Sa mga panloob na talakayan, lumitaw ang mas matitinding usapan tungkol sa hinaharap ng institusyon, hindi lamang bilang pamilya, kundi bilang simbolo ng bansa. Sa puntong ito, ang usapin ay hindi na lamang personal. Ito ay naging usapin ng tradisyon laban sa pagbabago, ng imahe laban sa katotohanan, at ng kapangyarihan laban sa pananagutan. Ang mga desisyon na ginagawa sa likod ng mga saradong pinto ay may direktang epekto sa kung paano titingnan ng mundo ang institusyong matagal nang pinaninindigan ang dignidad at katahimikan. Sa isang partikular na bersyon ng kwento, ipinapakita ang isang matinding emosyonal na hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Sa salaysay na ito, binibigyang diin ang ideya na ang isang figure na tinutukoy bilang Camila ay tila unti-unting inihihiwalay sa sentro ng alaala at tradisyong ipapasa sa susunod na henerasyon. Kasabay nito, lumilitaw ang matinding impluensya ng alaala ni Prinsesa Diana bilang simbolo ng nakaraan na patuloy na hinahabi sa pagkakakilanlan ng pamilya. Ayon sa ganitong uri ng naratibo, may isang hakbang na ginawa ang tagapagmana ng trono, isang desisyong hindi raw para sa paghihiganti, kundi para sa pagprotekta ng pamilya at pagpapanatili ng malinaw na hangganan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa halip ng mga iskandalong lantaran o malalaking pahayag sa publiko, inilalarawan ang isang mas tahimik ngunit mas mabigat na uri ng pagbabago. Ang pagbabago sa kung sino ang naaalala at kung sino ang unti-unting nawawala sa opisyal na salaysay. Sa loob ng ganitong kwento, sinasabing may mga desisyong ginawa upang limitahan ang presensya ng ilang tauhan sa mga simbolo ng institusyon, mga larawan, pagtuturo sa mga anak at maging sa mga seremonyal na representasyon ng hinaharap na monarkiya. Hindi ito inilalarawan bilang galit, kundi bilang pagtatangka na ayusin ang mga sugat ng nakaraan at bigyang diin ang direksyon ng hinaharap. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ang ganitong uri ng naratibo ay hindi lamang tungkol sa mga tao. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng alaala sa anumang institusyon, lalo na kung ito ay kasing laki at kasing liit ng personal na buhay ng isang pamilya. Ang alaala ay nagiging bahagi ng politika ng pagkakakakilanlan. Sino ang itinuturing na mahalaga? Sino ang binibigyan ng puwang sa kasaysayan? At sino ang unti-unting nawawala sa mga aklat na ipapasa sa susunod na henerasyon? Sa perspektibo ng tagapagmana, ang desisyon ay inilalarawan bilang pagtatakda ng hangganan. Hindi na raw ito tungkol sa emosyon o personal na sama ng loob, kundi tungkol sa responsibilidad sa hinaharap. Ang ideya ng pagprotekta sa pamilya ay nagiging sentrong argumento.
Isang paalala na sa likod ng mga korona at titulo, may mga taong may sariling sugat at sariling alaala na pilit pinapasan. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang ganitong uri ng paghubog ng salaysay ay nagbubukas din ng tanong tungkol sa pagiging patas ng alaala. Kapag ang isang tao ay inalis sa mga simbolo ng kasaysayan, automatiko rin bang nawawala ang kanyang bahagi sa kabuuang kwento? O nananatili pa rin ba siya sa mas komplikadong bahagi ng realidad? Hindi man sa opisyal na representasyon, kundi sa kolektibong alaala ng mga tao? Ang pagbanggit kay Diana sa ganitong salaysay ay nagsisilbing mas makapangyarihang simbolo. Siya ay nagiging representasyon ng nakaraan na hindi basta-basta nabubura. Sa ganitong paraan, ang naratibo ay nagiging hindi lamang personal na kwento ng pamilya, kundi isang mas malawak na diskusyon tungkol sa kung paano hinuhubog ang kasaysayan at kung sino ang may kapangyarihang magsabi kung ano ang totoo at mahalaga. Sa huli, ang mga ganitong kwento, kahit pa ito ay pinalalaki sa imahinasyon o lumalabas sa anyo ng haka-haka, ay sumasalamin sa isang mas malalim na interes ng publiko, ang pag-unawa sa dinamika ng kapangyarihan, pamilya at alaala. Ang mga maharlikang figura ay nagiging salamin ng mga ordinaryong tanong ng tao kung paano magpatawad, kung paano lumimot at kung paano pumili, kung anong bahagi ng nakaraan ang dapat dalhin sa hinaharap. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang tanong, posible bang paghiwalayin ang tungkulin at damdamin o laging magkaugnay ang dalawang ito sa paghubog ng isang pamana na hindi na kailanman ganap na pagmamay-ari ng iisang tao? Sa paglipas ng panahon, ang kasaysayan ang magtatakda kung aling bersyon ng mga pangyayaring ito ang mananatili. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga salaysay ay patuloy na nagbabago, hinuhubog ng pananaw, emosyon, at nang walang katapusang paghahanap ng kahulugan sa loob ng isang institusyong laging nasa ilalim ng mata ng mundo.